30, the trillion peso march, second installment, kumunti yata yung mga nag-participate. Ang plano dyan ay decentralized. Kahit yung mga simbahan sa Metro Manila, may kanya-kanyang pagkilos sa kanilang mga parokya. This is Truth on the Line. Banggit mo yung outrage, Ronald, nabanggit mo yung public outrage. Tuloy-tuloy pa rin, ano? Pero nagtataka mga tao, yung November 30, the trillion peso march, second installment, kumunti yata yung mga nag-participate. Baka pwedeng may kwento ka sa amin tungkol dyan. Well, una kasi by design, Ami, ang plano dyan ay decentralized. Halimbawa, kahit yung mga simbahan sa Metro Manila, may kanya-kanyang pagkilos sa kanilang mga parokya, no? Kaya nga yung mga simbahan, may malalaking mga white ribbon sa paligid ng mga simbahan. Tapos kasama dyan yung malalaking pagkilos sa mga probinsya. Halimbawa, sa Cebu, mga 20,000 led by the new bishop. Meron din sa Zamboanga, mga 10,000. Meron din sa Bacolod, meron din sa Antique, meron din sa Pangasinan. Hindi lang na-cover ng media. Dahil ang focus ng media, yung NCR. So, in a way, mas malaki siya dahil mas marami. No? 90 parishes nationwide yun ang daos. No? Dahil ayaw nila na maging Manila-centric itong second rally. Ikalawa ay yung mga rally, 4 na programa yan. Yung 9 to 11, yung multi-sectoral, yung 11 to 12, yung MISA, yung 12 to 2, yung official program, tapos 3 hanggang gabi yung concert. So, hindi lahat ng tao ay pumunta doon sa buong araw, palipat-lipat. Ikatlo ay, siyempre, Pasko na. Diba? Yung mga tao ay iba na yung kanilang mood. Diba? Kahit medyo hirap yung buhay, ay ayaw naman nilang masyadong maging malungkot at magalit sa nangyayari. No? Kaya I'm sure naka-apekto rin yan, maliban pa sa final exams ng mga estudyante. No? Kaya yung ibang mga schools hindi nakapagpadala dahil may final exam sila. Pero nakakatuwa, Ami, dahil halimbawa, humingi sa akin ng message yung tiga Vienna, yung tiga Tokyo, yung tiga Paris, yung tiga Rome, etc. Ibig sabihin, hindi lang ito national. Yung mga OFW sa iba't ibang lugar, meron silang kanya-kanyang pagkilos. Meron sa Canada, meron sa US, etc. So nakakatuwa rin. So you're saying talagang ganun yung design na itong pangalawang edition ng Trillion Peso March. Yes. Dispersed siya nationwide, tapos grupo-grupo. So tanong ko, ganito na ba magiging standard na ba yan, SOP na yan, sa mga susunod pang mga protest actions? Well, tingin ko magkakaroon pa rin sa February, probably sa anniversary ng EDSA, ng isang malaking pagkilos. Pero originally kasi yung plano, yung proposal, huwag nang maglunsad ng rally sa NCR. Puro mga probinsya na lang. Tapos ang sabi naman ng iba, wag naman. Magkaroon pa rin dito dahil yung mga iba na wala sa mga probinsya, may pupuntahan dito. So pero yung proposal before ay wag na mag-rally sa Manila, puro mga probinsya na lang. Eventually, others prevailed upon the organizers na, magkaroon din sa Metro Manila. So, pero originally, yung design ay wala na dapat.